OFW kakabayan, mag-ipon ka dahil hindi natin hawak ang isipan ng ating pamilya, lalo na mga anak. Kinakamkam mo na, buhay pa ako. Mauna ka mamatay, susunod ako. Nakakahiya kayong mga anak kayo. Wala kayong utang na loob. Ganito ka mga ingrato, ang mga anak ng OFW, walang awa, walang mga utang na loob. Ito yung masakit, yung tudok-kayod ka sa abroad, halos wala kang pahinga, kulang sa tulog, sa pagkain, kinakaya mo lahat para sa mga anak, para sa magandang kinabukasan. Kaya ang iba ay walang naitabing pera sa kakapadala sa mga anak sa Pilipinas. Kaya na lamang nitong isang OFW na ibinahagi ni Kabayan. Umuwi daw ang OFW sa Pilipinas na walang kadaladalang pera at sa lahat ng mga anak niya na nakinabang sa pera niya na pinaghihirapan sa abroad, ni isa ay wala man lang sumundo sa airport dahil sa nalaman daw ng mga anak na walang pera ang nanay nila. Kaya't inabot ito ng 7 oras sa Naiya Airport at buti na lang ay may isang OFW nurse sa Saudi na bukal sa loob ang pagtulong. Tinawagan pa ito ng OFW para manghingi ng tulong. Alam mo ang sabi sa akin, Cabs? Sir, bakit ganito ang trato nila sa akin? Hindi ako pumapalya buwan-buwan sa padala. Nung nasabi ko lang na wala akong dalang pera, ito, walang sumusundo sa akin. Mukhang pera yung pamilya ni nanay. Ganyan na ba ngayon? Ang basihan na lang yung kung gaano kadami yung dala mong pera para masundo ka. Sa 4 na anak ni ma'am, walang sumundo. Ang sakit. Masakit bilang isang OFW kabayan. Isang nanay pa. Umiiyak sa akin. Diyos ko, imbes na magpahinga. Ayun, nade-depress, nai-stress. Shout out po sa inyo ha. Asan ang puso mo dyan, nanay mo? Ayaw mo sundin dahil walang datong? Mga bastos kayo. Wala kayong utang na loob. Kaya magtira ka kabayan para sa sarili mo. Huwag mong ibuhos lahat. Mag-ipon po tayo para may pera tayong mahuhugot sa panahon na uuwi at mananatili sa Pilipinas sapagkat ay hindi po natin hawak ang isipan ng ating mga kadugo, lalo na mga anak. Kaya na lamang nitong isang OFW, pinalayas ng anak matapos itong magpakahirap sa abroad na halos tumanda na lang sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ngayon na umuwi na sa Pilipinas para magpahinga, pasakit at konsumisyon ang isinukli ng kanyang bastos na anak. Walang utang na loob. Pinabayaan nila si nanay, tinanggalan ng internet, at pati CR walang ilaw, pati tubig sinisingil pa, at siya pa ang pinapalayas ng kanyang ingratong anak. So yung ugat, ma'am, bakit ka na ma'am inaway, ma'am? Nung panganay ko. Oo. Kasi po, sabi ko, pinulong ko po sila. Wala ho akong trabaho. Pwedeng bigyan nila ako ng tigpa 500 kasi pag may bibilin ho ako, pag may gusto. Okay. Hindi, pumayag ho sila. Tapos nung pumayag yung pagpupulong namin, hindi po yun natupad kasi ayaw ho nung panganay ko. Pag maglalaba ako, sabi niya, kapal ng mukha mo, maglalaba ka pa, hindi ka naman nagbabayad ng tubig. Tapos yung kuryente hindi ka nagbabayad. Kinukuha po niya yung electric pan. Kaya yung may video po ako nasira po yung pintuan kasi inaagaw niya, ayaw niya akong bigyan ng electric pan. Ang dami niya lang sinasabi, no? Pasensya na po, no? Takbo niyo muna itanong sa matanda kung bakit sa lahat ng mga anak mo walang sumusustento or sumasaklolo sa iyo ngayon. Kasi ang ugali niya, gusto niya siya yung masusunod. Tapos, yung sinasabi niya nangihingi siya, ginagawa namin yun. Ang kaso, hindi siya nakokontento. Kahit po, sir, you should give due respect and courtesy to your mother. Hindi mo siya pwede tawagin lang matanda na yan. Ganon. Nanay mo siya, tandaan mo, hindi kayo nakaumabot kung saan kayo ngayon. Kung hindi kanya pinaaral, no, nagsakripisyo siya bilang OFW para po tulungan po yung inyong pamilya. Pa namin dito, kung pwede po, pagbigyan nyo na po yung nanay ninyo, matanda na siya, please give her a peace of mind. Hindi naman siya hingi na sa inyong sustento eh. Kung alis kayo dyan, kaya na buhayin sarili niya. But just give her a peace of mind. If okay kayo dito, edi goods tayo. Pag hindi, well, ituloy talaga yung kaso. Loni, anak. Ay, umalis ka na lang sa bahay para matahimik ako kasi pinapanalangin mo po, sinasabi mo pang, bakit ang tagal kong mamatay? Di ba ang sagot ko sa'yo, mauna ka mamatay, susunod ako. Kasuhan siya natin, ma'am, eventually, mapipilitan talaga siya maalis. Kasi kung korte na mag-order ng alis siya, alis talaga siya.
Diba? Opo. But naintindihan po namin, ma'am, bilang nanay, love nyo pa rin po yung anak nyo kahit ingrato siya, kahit basto siya sa inyo, love nyo siya. Kaya we respect also, ma'am, your ang view. So, ayun na lang po, ma'am, no? Opo. So, usapin mo kayo namin, ma'am. And hopefully, sana, Ronnie, naintindihan sana si nanay nyo, mahal pa rin kayo kahit ano, kasi kahit papano anak pa rin kayo. So, sana po, kung pwede, no, in a peaceful manner, sana, yung pakiusap po ni nanay, no, may grant nyo lang. So, ayan po, Nay. Thank you so much. And ingat po kayo lagi and God bless po. Salamat po.